Okay, magandang umaga po. 12:48 na po ng hapon o tanghali dito po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating mga kapatid po sa iba't ibang dako ng kapuluan. Mabuhay po kayo, Ricky Rivera po, sa totoo lang. At syempre, mga ating OFW po na mga kapatid sa ibang dako naman ng mundo, our prayers are with you. Tatalakayin po natin ngayon, What Now Carabao? Okay. Nagbabalak po ulit ng second phase ng mga rallies, anti-corruption rallies. Ito pong mga iba't ibang mga grupo, no? Ang Trillion March nung September 21, nakita ko nila very successful daw yung kanilang nagawang aktibidad, kaya po gusto nila ng part 2. Pero din sa part 2 na to, sa ngayon po sa ating mga sources, gusto nila iisa na lang. No, kumbaga kailangan i-consolidate, no? Ang problema ho niyan, hindi ko natin alam kung talaga magkakaroon ng consolidation of forces. Now, kung magkaroon muna ng consolidation of forces po iyan, ay makikita po natin yan mga siguro mga ilang weeks before November 30, sapagkat November 30 iyong kanilang target date. So, inaasahan niya na may pinakamalaking anti-corruption rally na magaganap nung sa araw po ng karawan ng ating Supremo Andres Bonifacio. Ang tanong po lang ay marami rin nag-a-appeal na isang tabi muna yung kanilang mga political agenda para nga magkaroon ng isang mas malaki pang mga bulto ng mga Pilipino na mag express ng kanilang galit hingil po dito sa malawakang katiwalian. Kaya nga po sinasabi ko na ito pong itong flood control project or anti-corruption campaign ay pumunta na ho dun sa second phase. Ano po yung second phase na yan? Ito po yung paghihiling na ng mga tao ng solusyon. Ano yun? Ano yung solusyon? No, alam na nating lahat kung paano tayo dinaya. Hindi ko na kailangang ikwento ho dito kung ano yung pandaraya. At alam na rin natin kung hanggang saan umabot yung pandaraya. Umabot po yan hanggang sa kaitaasan ng ekotiba, no, vertically at horizontally. No, yung vertical at horizontal po ng gobyerno ay nasindikato na. Kasi hindi naman ho, imposible ho yan na makapagnakaw sila ng trilyon-trilyon piso kung hindi po yan sindikatuhan. So malinaw po sa isip naming mga mamamayan, na ito pong nangyari po sa atin ay pagkasindikato. At naganap po ito noong 2016, noong panahon ni Duterte. At dahil po may mga greedy na miyembro, ito pong pumalit dito kay Duterte, ito pong grupo ng Marcos. Sila po ang humalili dun po sa sindikato na yan. Very, very obvious, no? Okay, ikakwento ko ng base dun sa mga investigation na nangyari po, di ba? Ito pong undersecretary ng DPWH dati umamin na si Bernardo po, na siya po ang pumunta doon noong 2016 sa DPWH, siya po ang nag-recruit dito po sa mga involved na DPWH district directors, at sila po ang bumuo ng malawakang sindikatuhan ng DPWH. Pero hindi lang sa DPWH nagkaroon ng sindikatuhan dyan, mga kababayan. Even sa Department of Budget and Management, sapagkat hindi naman po lalabas ito po mga pera natin, no, mga pondo natin, kung hindi po sinang-ayuna, meron po silang sindikato dun sa loob ng Department of Budget and Management. At hindi lang dun sa dalawang yan may sindikato. Ultimo ho, dun po sa Kongreso. At nakita ho natin kung ilan naman ho mga congressman ang na-involve dyan at sa Senado. No? So, sindikatuhan ho sila. Sila po. At dun din, nadawit na rin even yung mga ibang ahensya. Department of Education, DOH, Department of Health, DOTR, no? Kumbaga, sa lahat-lahat pong ito, iisa po ang naging konklusyon ng mga taong bayan. Nagkaroon ng sindikatuan, syndicalization of governance of public service. Kaya, kung sindikato yan, nawala na ho ng tiwala itong mga taong bayan.
Kaya nga ho, sinasabi na trilyon-trilyon yung nawawala sa atin kada araw, lalo na sa stock market. At inamin po yan ng Securities and Exchange Commission, although pinabulaan na po ng Malacanang recently sa pamumuno ng Presidential Advisor on Economic Affairs yata, no, na hindi yung totoo at false news. Pero imposible hong hindi nawawalan o walang fiduciary effect o financial effects ito pong nakawang ginawa. Sapagkat ang ginawang nakawan ay trilyon. So, imposible hong walang epekto yan dun sa Securities and Exchange Commission natin. Pero sabi ko nga, officially, pinabulaan na nun yan, false news. Okay? At makikita naman nun natin kung ano epekto talaga eh. Ang dami hong nagpalabas, even mga foreign investors, na mukhang unti-unting nawawalan ng tiwala itong mga dayuhan sa atin because of corruption. So, in essence, sa lahat-lahat yan, in summary, public trust has been eroded. At wala na po talagang patutunguhan. Nasa quandary ho actually ang gobyerno ngayon. Paano ho niya susolusyonan? Paano niya pababalikin ang public trust kung sa tingin ng mga taong bayan, ang involved na ay mga personalidad at mga leader ng ating lipunan. Involved na, magmula dun. Bakit sinasabi kong horizontal at vertical yung naging corruption? Sapagkat yung sa vertical po, hanggang doon sa kataas-taasan ng ekutiba, ay nadawit na po dyan. Sino-sino yung mga nadawit? Executive Secretary, sinabi na meron daw 15% na pinabulaan na naman ang ating Executive Secretary, obviously. At syempre, pumapatak na ngayon, sino mo nagpasa noong 2025 budget? Di po ba ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Sa ngayon naman sa panayam kay ex-colonel at dating LTO chief Manny Santiago. So, yung nagpirma at yung mga nag-insert. Sino-sino ba nag-insert ng mga unprogrammable funds dyan sa budget natin? Di po ba ang Speaker Martin Romualdez at ang dating Senate President Chis Escudero? At very obvious, itong speaker po natin, sino ba ang sanggan dikit niya noong mga panahon na yun? Hindi po ba si Congressman o dating Congressman Saldico na ngayon ay nagtatago somewhere sa Morocco or wherever o sa impyerno na yata nagtatago yun? Pero kapag lumabas ang mga kasong yan at magkaroon ng arrest warrant, dapat yan talaga pursigihin ng ating pamahalaan na ma-arrest, no, maiuwi yan dito, maikulong. Kapag yan po, yung sasagot dun sa unang natin tanong, what now Carabao? Ano ang gagawin ng pamahalaan? Ang gagawin ng pamahalaan ay dapat ito. Dapat ikulong yung mga yan, ikulong, lahat. Ang tanong, paano mo ikukulong lahat? Sindikato nga. Na-involve na nga lahat. Even yung mga magpo-prosecute sa kanila ay may dumi na rin sa kamay. So, kinakailangan natin talaga para maipanatili yung public trust sa pamahalaan ay magkaroon po ng clean slate itong ating pamahalaan. Naisip ko nga ho dyan, pwede ho naman mag-declare ng reenacted budget. Ito pong ating Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, reenacted na, no? Para at least alam na natin na gagana yung bureaucracia. Kasi hindi naman ho lahat yan. Pag sinabi ho natin clean state, yung mga career officials, hindi na ho gagana pa rin ho. Kahit magpalit ho tayo ng mga congressman, magpalit ho tayo ng executive team sa executive branch, gagana pa rin po ang pamahalaan dahil may pondong aaprubahan. So pagkatapos niyan, pagka naaprubahan na ho yung re-enacted budget, ano pong dapat gawin? Ang susunod po nating dapat gawin dyan ay, ang susunod po nating dapat gawin dyan, sa pasensya na ho kayo ang susunod po nating gawin dyan ay magbitiw sa tungkulin lahat sila, Presidente, Vice Presidente, Senate at Congressman. It could be a long shot. No po. Pero, ang kagandahan po nito, hindi na ho tayo dadaan sa kung ano-ano pa na kailangan magsagawa ng isang big rally and then magkaroon ng ano. And then, from there, magtalaga ho tayo ng mga matitinong mga tao na magkakaroon ng caretaker o magiging parang transitional government
papunta ng 2028. Yun po yung pinaka viable solution kung tutuusin. Hindi yung revolutionary government. Kasi pag sinabi mo revolutionary government, ano ho yun? Hindi ho naman defined. No? At kapag halimbawa, at kaya nga ho yung sinasabi ni Senador Alan Peter Cayetano, tama yun Kailangan mag-resign na sila lahat. Resign sila para bumalik yung public trust. Ngayon, ang tanong, sino-sino ho yung dapat mamuno dito sa transitional government? Ang proposal ko po dyan ay wala sino dun sa mga dating opisyal ng dating mga pumalpak ng mga administrasyon ang dapat na nandyan. Foremost of which is the Duterte administration. Dapat yan, wala sila dyan. Wala. Sapagkat sa katotoo lang, yung mga corruption na ito, yung large-scale corruptions, naganap noong 2016 onwards. So, having said that, dapat hindi sila nandoon, wala sila doon, kasapakat din yung ibang mga opisyalis ng mga bumalpak, naging bangkaroting mga administrasyon. No? Administrasyon ni Pinoy, administrasyon ni Dore Macapagal-Arroyo, dapat wala doon sa Transitional Council. Sapagkat ito, kapag nandun sila, that council ay wala yan. No? Wala. Hindi ho makakaroon ng political legitimacy yan in the eyes of the people. Dahil sila nga po yung mga pumalpak Tapos sila, ang uulitin natin, i-rehash natin sila. I-recycle natin yung palpak. Hindi naman tayo ganun katanga. At hindi naman tayo ganun ka low standard ng mga Pilipino. Sa dami-dami natin, 110 million, huwag mo sabihin walang magtatalino dyan. Huwag mo sabihin walang mga may puso dyan para sa taong bayan. Huwag mo sabihin na walang mga malasakit yung ibang karamihan, even yung mga nasa private sector. Marami ho dyan na mas matatalino pa, no? At mas eksperyensado pa kaysa sa mga hinayupak na ito na nandito ngayon sa pamahalaan natin. Sa totoo lang, straight talk yun. No? So, having said that, ganun ho dapat. And then, dapat limited period lang. No? Kung magayahanda lang ang lipunan natin towards 2028. Ngayon, pagdating ng 2028, magkaroon tayo ng eleksyon. At yung eleksyon na yan ay hindi dapat pumunta dyan itong mga taong ganito. Number one, yung mga nanalo ng 2025 na mga politiko, magmula national hanggang local, hindi dapat silang payagang tumakbo. Kumbaga tama na, sobra na kanila. Dapat mga bago. Ikalawa, dapat magkaroon matinding busian o pagbusian or investigasyon ang COMELEC dun sa mga taong tatakbo. Ibig sabihin, lahat dadaan sa security personal check. No? Kasi baka na naman, Ikatlo, bago pa mag-eleksyon, ay dapat magpasa ang Kongreso natin through the Transitional Council na yan ng isang anti-dynasty law para ma-prevent na yung pagtakbo ng mga political dynasties sa lokal at maging sa pambansang level ng gobyerno. No? Pagkatapos niyan, ihahanda ho natin 2028, wala ho dapat tatakbo na 2025 na politiko at ikatlo na dapat mangyari ay magkaroon ho ng political parties sa ating bansa o hindi po naman, isang dominant political party na maglalatag ng 30 to 40 year plan for the Philippines. So, yung pong partido na yan ang dapat na Kasi lumalabas po again, doon sa ating pagtataya dito po sa naganap na skandalong na ito, na systemic change po ang kailangan natin. Kasi nga, nabuo na po talaga ang istorya o narrative na sindikato na ang pamahalaan. Kung nasindikato siya, ang kinakailangan niya para hindi na siya masindikato ay ma-institutionalize o mabago yung mga bulok na institusyon dito sa ating lipunan at palitan ito ng mga bagong institusyon. At mangyayari lang ho yan kung may isang dominant political party
na may plataporma, may ideolohiya, nasa sampalatayanan ng lahat. So, yun po yung, sa nakikita ko, yun po yung isang way. Kasi po, pag hindi ho natin ginawa yan, at nagtuloy-tuloy, ito pong na ganitong setup ngayon, hindi po man magkakaroon ng isang malawakang pag-aalsa ang mga taong bayan. Hindi, ibig sabihin, sinasabi ko, hindi man magkaroon ng malawakang pag-aalsa ang taong bayan sa pamamagitan ng armadong paraan, makikita po natin ang epekto ng hindi po natin paggawa ng ganito sa ating ekonomiya. I'm very, very sure tatamaan po lahat yan. Sapagkat kapag nawalan ng public, nag-erosion ng public trust, ika nga, unang-unang maapektuhan dyan ang mga mahihirap sapagkat malamang sa hindi, tataas ang inflation ulit, hihina yung economic activity, thereby mawawalan o kakaunti ang magiging investment ng both foreign and local, at ihina rin po yung consumerismo o consumer activity dito sa Pilipinas, leading to an economic crisis. So, yan po yung mangyayari kapag kasi nakita ko na natin, di ba? Inamin na nga ho ng ating mga ahensya na may financial effects ito pong naganap na corruption scandal. Ang punot-dulo na lang lastly, kinakailangan may gawin ng pamahalaan para manumbalik ang public trust. At ang paggawa niyan ay ang pagwalis talaga sa buong superstructure o sa buong istruktura ng Estado. Institusyon ng hudikatura, institusyon ng lehislatura at institusyon ng ehekutibo. Kinakailangan ho yan malinis at magkaroon ng mga panibagong mga tao na magmumula sa professional ranks, magmumula sa mga uring sektoral, magmumula sa akademya, na siya pong magbabalangkas ng ating agenda for the next few decades, no? At sabi ko nga, ang paninimula ay nararapat maisakatuparan 2028. Okay po? So, pero kung hindi po yan ang mangyayari at ang mangyayari lang ay papalitan mo si PBBM halimbawa ng isang Sara Duterte, kayo-kayo na hulang yan. Wala akong papayag dyan at sigurado ko magkakaroon talaga tayo ng giyera sibil dyan. Wala akong papayag dyan. Hindi ako kay Sara Duterte, ulitin ko ulit. Hindi po ako personal na interes sa Vice Presidente. Ang concern ko ay yung mga sindikato at mga tao na nakapaligid sa kanya na may mga economic interest na gustong bumalik sa kapangyarihan sapagkat gusto sila naman ang maghari dito sa sindikatong ito. So, sindikato rin po yung mga taga Duterte. Sindikato rin sila. At worse pa, ika nga. Bakit? Sapagkat sindikato sila and then sila pa ay nakalapit sa China. No? Isipin mo, alam naman nila yan na kapag gumawa ka ng destabilisasyon dito, sinong matutuwa palagi? Kundi hindi ba yung Communist Party of China? So, alam mo nila yan, pero ginagawa pa nila. Ibig sabihin, ito ay hindi mga Pilipino. Ito yung mga ang tawag diyan, yung mga panahon ng Hapon, no? Yung mga nakabayong. Yung mga mukha nila ay may bayong. Kayo po 'yan, no? At sindikato kayo. Kung papalitan lang ang sindikatura ng Marcos ng sindikatura ng Duterte, wala hong mangyayari. Doon tayo sa malinis na pamamaraan. At kung may pangatlong option pa, halimbawa, talagang naipakita ng pamahalang BBM na siya ay seryoso diyan sa sinabi niya na walang kulay ang laban sa korupsyon at lahat ay talagang ipupunta, paparusahan, no? Hindi lang ikukulong kundi babawiin yung kanilang mga ninakaw at hihiyain sila sa lipunan, we're all for the president.
Di ba? Pero hanggat hindi niya ginagawa yan, hanggat di rin siya nagpapahayag ng kanyang suporta sa anti-dynasty bill, halimbawa, ay tignan nun natin kung tignan natin kung ano nararapat. So what now, Carabao? Nasa taong bayan yan. Nasa kilusang masa. Nasa kilusang masa po yan. Kung tayo po ay pupunta sa isang araw na kung saan ay maninindigan po tayo para sa bagong pamahalaan, bagong gobyerno, ay yung ating pong kahilingan na yan ay matutupad yan siguradong sigurado. Sapagkat, according to Article 2 of our Constitution, sovereignty resides in the people, the Filipino people. Tayo po ang may hawak ng soberenya ng ating bansa. At tayo rin po, sa lakas natin, tayo rin po ang maglulunsad ng panibagong gobyerno. Sa totoo lang.